Unawain ang kalooban ng Diyos. Ano ang will ng mahal na Panginoon sa buhay? Ano ang purpose ng mahal na Panginoon? Kung paano tayong lumalakad, napakahalaga nito. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. We are in the last days po, maminamahal. Kung paano laganap ang lahat ng mga nangyayari sa panahon natin ngayon, mga panganib sa buhay ng tao. Mga di pakaraniwang mga sakuna, mga aksidente nangyayari, mga minamahal. Lahat ng ito ay palatandaan that anytime the Lord will come again. Malapit ang darating ang mahal na Panginoon. Malapit na mga minamahal. Kaya tayo laging pinag-aanda ng ating dakilang Diyos para makasama ka sa rapture of the church. Dagiting ang buhay ng mahal na Panginoon. Kinakailangan handa ang buhay natin. Kayo dito pa lamang sa lupa, sabi ng beloved parents in the Lord, ating beloved normal pastor, munting langit ito sa mga naglilingkod sa Diyos. Dahil pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, mabubuhay ka na may takot sa Diyos. Hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Kung dati-rati mga minamahal, ikaw ay nanlalamang sa kapwa mo. Ikaw ay sinungaling, nanloloko ka mga minamahal. Wala kang takot sa Diyos. Nagsasalita ka mga minamahal ng hindi magagandang salita laban sa iyong kapwa. Nag-iisip ka ng hindi magandang bagay sa iyong kapwa. Lahat ng yan, nilinis na ng mahal na Panginoon. Pinatawad na tayo ng mahal na Panginoon. Hindi na natin maaaring balikan ang ating makasalanang buhay. Dahil kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Be wise. Spend your time with a good purpose. Lagi. Magkaroon ka ng mabuting hangarin sa buhay mo. Mabuting layunin. Ibigin at mahalin ng mahal na Panginoon ng buong takot, buong katapatan. At ang pagpapala ng Diyos, ang reward ng mahal na Panginoon, hindi niya kakalimutan lahat ng ginagawa natin. At bibigyan niya tayo, bubusugin niya tayo ng mahabang buhay. Yan ang promise ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, basahin natin ng two last verses. Hebreo 6:10 at Awit 91, 14 hanggang 16. Dito po sa Hebreo 6, dito po sa Gis. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong pinakita, amen, praise God, pinakita sa kanyang pangalan, sa iyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsipaglingkod kayo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Maminamahal, last verse tayo. Dito po sa mga awit, Kabanata 91, ang mga talata po ay 14 hanggang 16. Dito po tayo sa 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kapagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In serving the Lord, there is nothing to lose but everything to gain. Bahagi ito ng buhay ng mga naglilingkod sa Diyos ng totoo. Kaya nga, the life's ultimate purpose. Nabasa natin kanina sa pambungad na ang buhay ay sandali lamang. Maikli lamang ang buhay. Ngunit ngayon nabasa natin mga minamahal, kapag ikaw pala'y naglingkod sa Diyos, bibigyan ka ng mahal na Panginoon na mahabang buhay. The Lord will give you long life. Dahil naalaman natin ang pangalan ng mahal na Panginoon, who is our God? There is no one but our loving Savior, our Lord Jesus Christ. Wala lang iba mga minamahal. Wala lang ibang Diyos na tatawagan ng mga totoong mga naglilingkod sa Diyos. Ang mga buhay natin na dati-rati mga minamahal, wasak ang buhay. Buhay makasalanan, walang magandang pupuntahan.
Ngunit ngayon, natutuwa at nagagalak tayo sa mahal na Diyos sapagkat ang ating buhay, labis tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen! Maraming mga kapatiran, dahil sa malubang karamdaman, halos buwan na lamang ang kanilang dapat nabibilangin. Ngunit ngayon, many years na po ang lumipas hanggang sa oras na ito, pinangangalagaan at buhay ang mga anak ng Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil sa pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord, itinuro nilang mainam ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ng ating beloved honorable pastor, beloved honorable assistant pastor, beloved Almeida children, na tayo umibig sa mahal na Panginoon. At pag umibig ka sa Diyos, dapat huwag kang aayaw, huwag kang bibitaw. Dumating man ng trials na yan, dumating man ng kahirapan na yan, dumating man ng pagsubok na yan, isipin mo, ikaw ay tinawag ng Diyos. Pinili ka ng Diyos upang maging tunay niyang anak at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mundong ito, sa panahong ito, wala na tayong anumang iisipin. Maglingkod ng totoo sa mahal na Panginoon. Umibig ng tapat sa ating mabait na Diyos. Masaya ang buhay, pinagpala ang buhay, dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Umawi tayo sa ating mabait na Diyos, maminamahal. Sabi ng awitin, pupurihin namin ang iyong pangalan. Dahil ang ating dakilang Diyos, nakarapat dapat parangalan at pasalamatan. Siya ang tumawag sa ating lahat. Naramdaman natin gaano kahalaga ang maglingkod sa Diyos. Gaano kasayang maglingkod sa Diyos. Dahil pag meron kang ultimate purpose sa buhay mo, lagi kang nananalangin sa Diyos. Kinakausap mo ang mahal na Panginoon. May pagpapala man, may pagsubok man. Nagpapatuloy ka, mga minamahal. Ginagawa mo ang katapat ng kalooban ng mahal na Panginoon.